Sumi ko ngayon. Sobrang lamig nga ngayon dito sa may Sapporo, Hokkaido. Hindi nga sapat ang isang damit lang kaya nagpatong pa talaga ako ng dalawa. Ito nga ang unang araw namin dito sa may Sapporo at balak nga namin magpunta ngayon sa Mount Maiwa. So, sobrang lamig nga, napakasakit na nga ng lalamunan ko dito. Sobrang natagalan nga ako sa paggayak kaya namang inabot din kami ng isang oras gumayak ni Bebo. 9 AM na nga nung nakalabas kami. Ang sabi niya nga sa akin ay mag-breakfast muna daw kami. Kaya naman naglakad kami at naghanap kami ng pwede namin kainan. Bawat sulok nga dito sa Japan ay napaka-aesthetic. Parang kahit tumayo ka nga lang dyan sa isang gilid, pwede mo nang gawing profile picture. Nakakita nga ako ng McDo, tapos sabi ni Bebo, doon na nga lang daw kami kumain. Kainaman nga doon sa hotel na nakuha namin kasi napakalapit niya kahit saan. Sabi ko nga kay Bebo, sa sobrang pagkamahal ko sa kanya, nag-crave lang siya ng McDo pero sa Japan ko siya dinala. Pagpasok nga namin, ang dami na nga nakapila at sabi ko nga kay Bebo, walang kanin dito. Pero sabi niya sa akin, gusto daw niyang masubukan yung mga burger na kinakain ko nung panahong nagkaka-video call pa lang kami. Alam niyo ba guys, sobrang na-miss ko din yung McDo nila dito sa Japan. Natandaan ko nga noon, pagkatapos ko sa trabaho, dito agad ako dumidiretso kasama ko si Bebang. Napakagaling nga ng McDo nila dito. May mga upuan nga na pwede kang magsaksak o mag-charge. Tapos bigla nga ako napaisip kung meron na kaya nag-try na magsaing o magsaksak ng rice cooker dito. At alam ko marami sa inyo ang naninibago sa tono ng boses ko. Kaya naman habang wala pa si Bebo at hinihintay ko nga yung order namin, ikikwento ko nga sa inyo kung bakit. Mag-isa lang ako ngayon sa highway. Tapos mga 6:30 na nung nakarating ako sa Kaisha. Ako na yung gamit ko tsaka na ako umalis. Nakalimutan ko pala i-charge sa bahay yung battery ng bike ko kaya dito na lang ako nag-charge. So silang pinag-lunch na ako agad. Ulam ko ngayon 2 chicken wings at saka 2 spam. Maya may nag-iwan na naman sa locker ko pero hindi na pagkain. Nung chinek ko, schedule pala to ng booster namin. Crave kasi ako sa kanin. Pagkatapos ko kumain, chinek ko na agad yung weather. Bago ako umalis, syempre sinuot ko muna yung pangmalakas ng helmet. Wala na naman tao ngayon. Naalala ko kasi yung mga panahon na parang si Doraemon pa ako magsalita. At sa ilang araw na pag-i-stay namin dito, gusto ko ulit yun balikan at gawin kung saan ako nag-umpisa. At ayun nga, dumating na nga itong si Bebo, dala nga yung mga in-order namin. Medyo mainit na nga dito sa loob ng McDo. Kaya inalis na namin yung mga suot naming jacket at umupo na nga kami. Excited nga kami pareho ni Bebo sa pag-order kaya naparami yung mga in-order namin. Grabe nga, McDonald's pa lang to pero napaka-aesthetic na. Diba? Para lang kami nagpiprenup. Pagdating pa nga lang nitong order, hindi ko na nga napicturan dahil sobrang na-miss ko talagang kumain itong nuggets. Para sa akin, meron talagang ibang sipa yung chicken nuggets nila dito. Maya-maya nga, ang sabi sa akin ni Bebo, gusto daw niya manghingi ng ketchup. Ang ginagawa niya pala dito, nagtatranslate siya ng gusto niya sabihin sa baba. Sabi ko sa kanya, hindi na niya kailangan i-translate at bibigyan naman siya ng ketchup. Kaya naman bumaba na siya at nung pag-akyat niya nga dito, ay ito nga ang sinabi niya sa akin. Straw to ketchup. Itadakamasu ka? Hindi ko nga alam kung saan niya galing yung salita na yun, pero feel naman niya yung sinabi niya. At dahil wala ngang rice dito, 2 burger na nga lang yung in-order namin pareho ni Bebo. Sobrang na-miss ko nga to dahil ibang-iba talaga yung lasa ng burger nila. Ang isa pa nga sa pinaka-paborito ko dito sa kanila ay itong McFlurry nila na napakadami talagang Oreo. Ewan ko nga kung bakit dun sa nabilhan namin sa Pinas, talaga namang tipid na tipid sila sa Oreo. Pag sinabi ko kasing gusto ko ng McFlurry, ganito nga yung ibig sabihin nun. Bukod nga dito sa McFlurry nila, ang isa pa sa pinakagusto namin dito ni Bebo ay itong meron Fanta nila na hindi ko nga mahanap sa Pinas. Kakaiba nga yung lasa nito at kung maiyahawig ko nga ay parang kalasa nga siya ng Cobra. Hanggang ngayon nga ay hindi pa rin nagsisink in sa isip ko na magkasama na kami kumakain ngayon sa McDo ni Bebo. Parang dati kumakain lang ako dito sa McDo pero ka-video call ko lang si Bebo. Kung dati pa nga lang ay napapanood niyo na ako, alam na alam niyo yung tinutukoy ko. Syempre dito sa Japan at kahit naman sa atin sa Pilipinas, pagkatapos natin kumain, kailangan natin tong linisin. Simula noon pa man, parang wala pa kasi ako nakitang mga crew na naglilinis nga ng table. Dahil dito sa Japan, ikaw mismo ang magsiseparate ng mga kinalat mo. Unang araw at unang labas pa nga lang namin to ni Bebo. Umpisa pa nga lang to ng paggagala namin dito sa Japan. At huwag kayong mag-alala, dadaling ko siya sa mga okasan ko na binibigyan ako nun ng gulay. Yan lang naman! Salamat! Bago nyo i-skip tong video, gusto ko lang ipakita sa inyo itong nilalaro kong Aurora game. Para mag-register, ilagay nyo lang ang inyong mga phone number, gumawa ng sariling password at i-confirm. Ganun lang kadali, meron na nga kayong account dito sa Aurora game at napakadami nyong pwedeng pagpili ang laro dito. Pero syempre, bago ang lahat, kakailanganin nyo muna mag-cash in. Sobrang dali lang naman mag-cash in guys, sundin nyo lang lahat ng instruction nila and after that, pwede na nga kayong maglaro. Madalas ko nga laruin dito itong Dragon and Tiger na sobrang dali lang din manalo. Bebet ka lang naman dyan kung magkano yung gusto mong ibet, tapos
meron din silang color game gaya nito. For sure naman, alam niyo na kung ano yung mechanics nito, kagaya lang din sa perya, pero dito, syempre, hindi mo nakakailanganin lumabas. Easy play, easy win nga lang dito sa Aurora Game, kaya subukan nyo na ring laruin. Pero paalala lang, ang Aurora Game po ay para lamang sa mga matatanda at hindi ko po inire-recommend sa mga bata. Kaya mag-download na kayo gamit ang link na makikita nyo sa comment section. Yan lang naman. Salamat!